Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na kung ano. Just click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad. Libre lang. Pwede mo na din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Manatili tayong mapagkumbaba o maging maingat sa mga kilos at mapagmasid lalo na sa gawain ng job. Yan guys, yan lang ang topic natin ngayon. So, iisipin natin ang buhay natin, di ba guys? Parang kailan lang. Una, kung may mga business ka, di ba, online selling, kung may sari-sari store ka, una ay konting customer lang. Pero unting-unting dumadami ang customer mo dahil sa magandang binibigay mo serbisyo at sa mga tinitinda mo mga produkto. Parang sa vlogging din yan, di ba? Sa yung mga sikat ngayon na talagang malaking influensya na sa social media. Dati, konti-konti lang din ng viewers nila guys. Pero ngayon, hanggang lumaki ng lumaki. Umaabot pa nga ng milyon, di ba? Pero dati, di ba? May sakit ka, malala. Halos hindi ka na makalakad. Pero ngayon, unti-unti ka nang lumalakas. Bumabalik ka sa dating katawan mo, nagre-recover ka na kaagad. So, so dati guys, kung negosyante ka, di ba? Konti lang ang project mo na nakukuha mo. Diba? Kung sa construction ka. Pero ngayon, unti-unti nang lumalaki ang project. So, ibig sabihin, maraming biyaya ang binibigay ng Diyos. Sa maliit na bagay lang sa simula, kung ito'y mamahalin natin, pagkakatiwalaan tayo, alagaan natin, at siyempre, pinagdarasal natin yung mga bagay na maliliit na nagsimula lang sa maliit. Pero ngayon, lumaki na, napapakinabangan. Kaya nasabi sa Lucas, chapter 19, verse 17, dahil naging katiwa-tiwala ka sa mga konting halaga, pamamahalan kita ng mga bayang mas marami at mas malaki. So, kung maalala yung kwento na yun, di ba? Yung binigyan ng puhunan, yung 3 tao. Di ba? Tapos umalis yung amo, isa-isa silang nagsulit o nag-report kung ano nangyari. So, isa dito sa binabanggit natin sa Lucas 19 chapter 17 ay isa sa pinagkatiwalaan. Di ba? Binigyan siya ng puhunan, napalago niya, kaya ngayon, bibigyan pa ng mas malaki. Di ba? Kasi unang-una naging responsible siya. Di ba yung pangatlo dyan, naging tamad, walang ginawa. Ibinaon lang yung puhunan na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. At walang nangyari. Pero yun na nga guys, dahil nga itong isang tao na to na talagang binigyan niya ng halaga. Yung ang puhunan dito na sinasabi ay yung ano natin guys, yung talino, yung skill, di ba? Yung pakipag kapwa-tao at responsibility, di ba? Responsible tayo sa mga pinagkaloob sa atin na kailangan natin alagaan. Pero kabaligtaran naman ito, di ba? Kabaligtaran naman ito ng iba, di ba? Yung problema naman, yung negative side. So, nung simula, di ba, pasimple-simple ka lang. Lalo na yung bisyo, di ba? Yung sigarilyo, una pa, stick-stick ka lang, hanggang sa kaha-kaha na. Hanggang sa isang karton na yung sinisimbi ng sigarilyo, di ba? At susunod naman yung patikim-tikim lang. Diba yung iba, nagsimula lang yung mga drug addict, diba? Patikim-tikim lang yun. Pero kalaunan, nalulun na sila sa bisyo. Nagiging pusher na rin sila. Diba? So, ganun din sa pagsusugal, diba? Bakas-bakas ka lang, patay-taya ka lang ng konti. Hanggang sa nalulun ka na rin sa bisyo, sa kakasugal. Kaya sabi nga diba guys, wag natin bigyan ng kahit konting chance, diba? Yung jumbo sa atin. Sikapin natin na talagang mapaglabanan natin. At talagang maging malakas tayo
pagdating din sa time na gusto tayong sirain. Di ba? Dahil ang Diablo guys, dumating sa ating buhay, hindi hindi para ayos ang buhay natin, kundi para sirain. Di ba? Hindi lang basta guluhin, sirain. Di ba? Minsan na, may balita tayo, may hold up, di ba? Minsan pinapatay pa yan. O kaya yung bahay, di ba? Ang intention lang eh, nanakawin yung bahay dahil nahuli sila, papatayin din yung mga taong nandun sa loob ng bahay. So, ibig sabihin, huwag natin bigyan ng chance dahil nagsisimula lahat dyan sa maliit yung job lock pag tayo tinukso. Kaya tayo dapat maging malakas. Kagaya rin ni Eva Tadan, di ba? Tinukso rin sila. Nalinlang din sila ng job lock. Kaya ngayon, di ba, namana natin din yung kasalanan na gawa. Kaya yun po lagi natin tandaan, higit sa Diyos na may buong pagkumbaba sa ating buhay na sana ay tulungan tayo malabanan ng tukso. At lagi tayong mapagkumbaba sa ating buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun kahit ang magkakalo. Manalangin po tayo. Lord, i-bless po ang kapatid namin na nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer namin. Tinaningan na po sa buhay. Bedridden na Lord. Puhin niyo po niyo mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po kanyang karamdaman. Haplusin niyo po. Malakasin niyo po muli ang kanyang katawan para sa kanyang. Ganon din po sa pamilyang nasira na magkawat-awat. Gilubin niyo po ang sukat at pagbigis-bigis niyo muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial. Kailangan namin lahat. Lalo na Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng kilo ng bigas, ng ulam, bawang sa mga bata, bili ng gamot at kung ano. Dahil sa mga mga buhay para sa amin. Tawahan niyo po ang Lord sa amin. So, lahat na ito yung niling namin sa matapos na pangalan natin Panginoon Jesus sa may God all be the glory. Sa amin. Jesus Spirit Santo. Thank you very much.